Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang umaga mga ka-Vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Nagpahayag ng suporta ang Tingog Party List sa mungkahi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na humingi ng kapangyarihan sa Kongreso upang pansamantalang suspinihin ang excise tax sa gasolina. Ayon kay Jude Asidre, kinatawan ng Tingog Party List mahalagang pag-aralan ng mabuti ang naturang panukala, lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado na iniuugnay sa tensyon naman sa Middle East. Dagdag pa ng mambabatas na nanatiling handa ang Tingog Party List na suportahan ang mga pulisya ng pamahalaan na layong protektahan ang mga mamamayan laban sa biglaang pagtaas ng gastusin, dulot naman ng pagbabago sa pandaigdigang presyo ng petrolyo. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pang mga balita, nakahanda na ang Department of Agriculture sa pagbibigay ng 100 million pesos na fuel subsidy para sa mga magsasaka at mangingisda bilang paghahanda sa inaasahang pagtaas ng presyo naman ng produktong petrolyo. Ayon kay Arnel de Mesa, tagapagsalita at Assistant Secretary ng ahensya, patuloy nilang sinusuri ang posibleng epekto ng tumitinding tensyon at labanan sa gitnang silangan sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Sinabi ni de Mesa na nababahala ang kagawaran sa maaring pang matagalang epekto ng naturang krisis sa sektor ng agrikultura at pangingisda na lubhang umaasa sa produktong petrolyo. Dagdag pa niya na download na sa ahensya ang 100 million pesos na pondo at nakahanda na itong ipamahagi sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa sandaling ipatupad naman ang nasabing programa. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pa mga balita, kumpirmadong pang-espiya ang lumabas sa investigasyon ng mga otoridad sa umano'y paraan ng pagre-recruita sa ilang Pilipino na nasangkot sa espionage activities na may kaugnayan sa China. Ayon sa mga security sources, hindi bababa sa 3 individual ang nasasangkot sa kaso na ngayon ay hawak na ng National Security Council. Isa sa mga suspect ang nagsabing una siyang inalok ng isang kakilalang Pilipina na magsulat ng mga opinion articles kapalit ng bayad habang siya ay junior staffer pa sa Department of National Defense. Kalaunan ay lumawak umano ang kanyang gawain sa pagbibigay ng impormasyon kaugnay ng West Philippine Sea at sa ugnayan naman na pangdepensa ng bansa, kabilang ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Estados Unidos. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan mga ka-Vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang umaga. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.